Dadako na po tayo sa pinaka-climax ng Liturgy of the Word, ang pagbabasa at pagpapahayag ng Ebanghelyo, the proclamation of the Gospel. Sa catechesis po natin last Sunday, ipinaliwanag natin yung mga ritual, seremonyas na ginagawa natin bilang pagpapakita ng special reverence for the Gospel. At ang mga ritual na ito ay buong linaw na nagsasabi sa atin na tayo ay malapit na, papasok na sa isang napakabanal na sandali. And that most sacred moment finally arrives when the Gospel is read or proclaimed. Comment lamang po, di ba last Sunday, pre-practice na natin, na sabi natin kapag itinataas, itinatanghal at pinapakita yung Book of the Gospels, ano dapat gawin? Magbow. Kanina nagbilang ako, parang 17 and a half lamang yung nakita kong nagbow. So, wala pa rin, kukunti pa rin gumagawa yung ating napag-aralan. Okay? So, reminder lamang po. Ang mga pagsasalaysay sa Ebanghelyo ay hindi lamang mga kwento mula sa nakaraan, a distant record of memories about Jesus. Bagkus ang Ebanghelyo ay salita ng Diyos. The Gospels consist of God's own words about Christ's life. Ang itunuturo po sa atin ng simbahan ay ganito, and may I quote, "When the sacred scriptures are read in the church, God Himself speaks to His people, and Christ, present His own word, proclaims the gospel." Kapag ang banal na kasulatan ay binabasa, ang Diyos mismo ang nagsasalita at nangungusap sa atin. At si Kristo mismo, sa kanyang sariling salita, ang nagpapahayag ng Ebanghelyo. Okay? Ang pagbabasa ng Ebanghelyo hindi lamang pagbabahagi ng mga salita at gawa ni Kristo, ito ay pagpapahayag ng pagkatao mismo ni Kristo. It is also a proclamation of the very person of Christ, the Word of God, the Word made flesh. Mahalaga pong maintindihan natin sa ganitong liwanag ang sinasabi ko. Si Kristo, si Jesus, ang salita ng Diyos. Salita na nagkatawang tao. Yun yung tinatawag na incarnation. Pero ang incarnation hindi lamang minsan nangyari. Ito ay patuloy na nangyayari. Sa katunayan, sa tuwing ipinapayag ang Ebanghelyo, sa tuwing ipinapayag ni Kristo ang kanyang salita, ang salita ng Diyos, ang salita ay muling nagkakatawang tao sa pamamagitan ng ating pagtanggap, pagsasapuso, at pagsasabuhay ng salita. In that sense, we become an incarnation of the Word of God. Tayo ang siyang nagkakatawang, at tayo ang nagiging katawan, katawang tao ng salita ng Diyos. The proclamation of the gospel, therefore, makes Jesus' life present to us in a profound way. Hindi lamang tayo taga-subaybay mula sa mga kinauupuan natin, ng mga sinabi at ginawa ng Panginoong Hesus, mahigit 2,000 taon na nakalilipas. Hindi lamang tayo tagapakinig ng balita tungkol kay Hesus. Christ speaks personally to each one of us through the divinely inspired words in the gospel. Ang ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghelyo ay personal message niya sa bawat isa sa atin. Ang Ebanghelyo ay mensahe niya sa akin, sa'yo, sa'yo, sa'yo. Personal message niya sa bawat isa sa atin. So dapat ganito yung ating disposition sa pakikinig sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Halimbawa po, hindi lamang tayo nakikinig sa panawagan ni Jesus sa mga tao na magsisi, tumalikod sa kasalanan at sumunod sa Kanya. To repent, be converted, and follow Jesus. Pagkus, dapat marinig natin ito na address din sa atin. Nang sinasabi ni Jesus sa atin ay, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Isa pa pong halimbawa, hindi lamang tayo nakikinig tungkol sa kwento ng isang babaeng nahuli sa pakikiapid at kung paano siya pinatawad ng Diyos. Dapat nakikita rin natin ang sarili natin sa katauhan
ng babaeng ito. Dapat makita natin na tayo rin ay nagkasala at nangangailangan ng kapatawaran. So, dapat marinig natin ang Panginoon na nagsasabi sa atin na may kalungkutan dahil sa ating pagkakasala. Tulad ng sinabi niya rin sa babae, "Neither do I condemn you. Go, and from now on, do not sin anymore." Yan din ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Go, and from now on, do not sin anymore. The gospel is the Lord's personal message to each of us. Kaya muli, dapat yan ang ating disposition sa tuwing nakikinig tayo sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ng ating naririnig ay personal na mensahe ng Panginoon sa akin at sa iyo.